Okay. Sir, anong sadya po ninyo sa Makati po, sir? Well, nag-file ako ng kaso, no, ng cyber libel. So, sa dalawang well, isang grupo, tapos yung isa naman kay Saldico. Yung isa is, yung una would be kay Baligod ba yun, tsaka yung kanyang 18 na puppets, ano. So, dahil mga puro kasinungalingan yung kanilang mga pinagsasabi sa kanilang affidavit at purely walang katotohanan. It's purely fiction. Of course, yung kay Saldico naman, I did a press statement on that few months ago. Ngayon lang nagkaroon ng oras para filean, so sinabay-sabay ko na para kasi talagang sobra na yung paninira ng mga yan eh. Hindi ko nga alam kung magkakasama yung mga yan o ngayon but kailangan na lumaban eh kasi sumusobra na sila. Sir, una, ano ba ang totoo? Bukod nung unang nalaman nyo na binanggit yung pangalan nyo doon sa alleged mali-mali ng pera na ina-allege po against you? Well, yung sinasabi nga doon sa final affidavit nila, sinasabi nila kumukuha sila ng pera linggo-linggo sa bahay ko, no? Sa Forbes Park. Unang-una, 2018 pa ako hindi nakatira doon. No, I live in another place in Makati, not in that village at all. So, yun lang, palpak na eh. Then, I don't know any of those 18. So, hindi naman daw ako yung binibigyan ng maleta. Ako yung bibigay ng pera. But, first of well, clearly, hindi man ako nakatira doon. At hindi ko naman sila kilala, yung 18 na yun. So, parang, it's impossible. Kahit tignan nila yung logs, yung gate ng village na yun, hindi ako masyado pumupunta sa lugar na yun. Diba? So, yun. Clearly, well, doon sa panawagan ko doon sa 18, sabihin niyo na yung totoo. Diba? Para hindi kayo gamitin ng mga kung sino ba nasa likod niyan. Diba? At yung katotohanan lang, yun lang hinihingi ko. Yun lang. Sa tingin niyo, bakit po yung name niyo hindi nadawit? Hindi ko maintindihan eh. Yun ang first shock sa nangyayari. Ha? Bakit pati ako? Diba? So, I can only surmise it because maybe I'm a cabinet secretary of this administration and it might be political. Hindi naman ako politiko. But maybe I might be doing something right or good para tirahin ako. No? At maapektuhan yung ating Pangulo. No? Maybe, I really don't know. It's all speculation on my part. But ako, I'm really surprised na kasama yung pangalan ko dyan. Sir, you never met Baligod or any one of those 18 marites? No, never. How about po? Asiko, yes, because but I only met him as the APRO chair, no? But he was never a friend, as nabanggit ko na rin sa inyo sa na hindi may mga request sa akin na talagang tinurn down ko sa importasyon ng isda, sa asukal, among others, which I denied. So he's not my friend. In fact, diretsuhin ko na. Actually, kaaway ko siya. Kaya for them to link me to him in whatever way, tapos sinasabi kasama ako sa yan, is a total lie also. Diba? Dahil I don't like Saldico at all. Diba? Then, siya in what sense? nung bago pa lang ako secretary, hindi na kami nagkakaintindihan dahil marami siyang hinihingi nga eh. Tapos hindi ko pinagbibigyan. Nung hindi ko siya pinagbibigyan, napansin ko, iniipit na niya yung budget ng DA eh. Diba? At meron nga nangyari para malaman nyo na lang. Yung 2024 na budget ng Department of Agriculture, biglang binawasan nila sa BICAM yung rice program ng DA by 10 billion pesos. Diba? Dating 30 billion, normally, ginawan 20. So, kaya nagkaletse-letse yung procurement namin, yung plano namin for yung 2025 implementation yata yun, if I'm not mistaken. So, buti nilang si Pangulo ay kung binigay ko sa kanya yung problema ay nahanapan ng paraan na matulungan kami at madagdagan yung budget nga ng rice program. Kasi clearly that time ang pakiramdam namin sa DA, sinasabotahe na kami. So, yun.
Sir, pwede ma-explain why cyber libel? Well, sa media naman nila, pinost sa social media rin nila linabas yung mga statements nila. So, I guess, I consulted my lawyer. Hindi naman ako magaling sa mga kasuhan. Bihira lang ako magkaso. I think this is one of a few lang na nagawa ko sa buong buhay ko. But I think I really had to do it na eh. Sir, for the record po, ano-ano po yung mga sinabi nila tungkol sa inyo na fictional po naman? Well, yung dun sa 18 individuals na yun, I don't really want to call them Marines because nakakaya sila kung sa tawagin pa silang Marines. Clearly, I don't know them. I didn't give any money. Palagi nga akong walang dalang cash, magbibigay pa ako sa ng pera. Tapos, hindi pa ako nakatira doon. Diba? Hindi ko bahay yun. So, yun, clear yun. Yung kay Saldi ko naman, yung mga pinagsasabi niya na involved daw to, yung yung si First Lady, sa mga ganun, it's a total lie. You know, I can even look at my phone kung tingnan yung mga messages namin ng ating First Lady or whoever. Walang request kahit ano, hindi totoo. It's total lies. Sek, yung mga sinabi po ni Zaldico, ito po ba yung nasa video? Yes, yung ano ba yun, yung I don't know what part, ano na yun, hindi ko na alam yung ilan. It just took time for me. Busy lang talaga. Honestly, this is a waste of time. But kailangan lumaban na talaga eh. Kasi kung hindi, parang gagawa lang kaming punching bag eh. Diba? So kailangan managot talaga sila. And speaking of paglaban, is this the start of, pardon my term, start of a bloody legal battle between those people na nagsispew ng guys or naninira sa inyo? Yes. This is also, in a way, saying to everybody, tell the truth, no? Kung maninira kayo, naman may hint man lang of katotohanan, hindi yung pure fabrication.